Sinagot ng Malacanang ang mga binitiwang akusasyon ni dating Congressman Zaldico na kumalat sa social media. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth. Dominic, walang katotohanan. Yan ang naging sagot ng Malacanang sa mga naging paratang ni resigned Congressman Zaldico na idinawit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects. Sa Malacanang press briefing kani-kanina lang, mismong si Presidential Communications Secretary Dave Gomez ang humarap, kung saan binigyang diin niya na walang basehan at pawang sabi-sabi lang ang mga inihayag ng dating kongresista. Punto niya na ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng investigasyon, kaya paano mangyayaring sangkot dito ang Presidente? Rep. Zaldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Yan din ang iginiit ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Punto niya, tila lumiliit na ang mundo ni Ko, kaya gumagawa na lamang anya ito ng kwento at pinangalanan ng mga individual kahit wala namang basihan at ebidensya. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Pagbibigay diin ni Castro, pawang mga imbento lang ang mga naging pahayag ni Ko at mas mabuti anyang umuwi na lamang siya sa bansa at sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Mariinding itinanggi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ang mga paratang ni Ko. Giitang kalihim, mahigpit nilang sinusunod ang proseso ng pagbuo ng budget. Punto niya na ayon sa konstitusyon, mayroon silang 30 araw na matapos ang sona ng Pangulo para ipasa ang national expenditure sa Kongreso. Matapos niyan, wala na sa ehekutibo ang bola. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Dominic, pinabulaan na naman ng palasyo na nagpatawag umano ng emergency meeting si Pangulong Marcos Jr. kasama ang kanyang security cluster. Kasunod nga ng mga naging pahayag ni Ko. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, hindi panic mode ngayon ang pamahalaan. Dominic. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.